Dumistansya na si Marcoleta. Di raw siya Duterte Black eh. Ayon kay Marcoleta, hindi raw siya Duterte Black, mga kabunyog. Ito yung ano niya. Laman niya ng mga balita ngayon, ha? Ayan, oh. Hindi po ako nang iintriga. Ayan, oh. Marcoleta clarifies, I am not part of the Duterte Black. Oh, yan, ha? Sasabihin na naman ng mga DDS dito, nang iintriga. Hindi po. Alam naman natin si Marcoleta na talagang matindi ang pagka-Duterte niya. Matindi ang pagka-Duterte niyan. Nung kainitan ng investigation sa confidential funds ni Sara, at saka yung budget ni Sara sa House, ay muntik na silang magsuntukan ni Paduano eh. Di ba? Muntik na silang magsuntukan ni Paduano. Matindi yan si talagang matindi ang pagka-Duterte niya ni Marcoleta. Nung nakaraang elections, kasama talaga siya nila Bato, nila Bongo. Kahit nung pumunta pa siya sa Dahig, di ba? Nagsalita pa siya doon sa Dahig, the Netherlands. Nagrally sila doon sa Duterte Street. Kaya kilalang kilala at walang duda na Duterte yan si Marcoleta. Tapos ngayon biglang-bigla ngayon, ang sinasabi niya, I'm not part of the Duterte Bloc. Ano ba talaga? Ano bang nangyayari? Dumidistansya na ba siya sa Duterte? O may mayroon lang laro, mayroong plano sila Marcoleta. Ayan. Ito yung kumpletong sinabi niya. Natin, mga kabunyog. Ito yung kumpletong sinabi. Ayan, ito mas mahaba-haba ito. Ano yung paliwanag ni Marcoleta? Ayan, mga kabunyog. Basahin ko Hindi ako PDP laban eh. Adapted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Black ako. Napagkakamalan kasi tayo na Duterte Black kasi nilalabanan natin ang karapatan ng kahit sino. Nilalaban natin ang karapatan ng kahit sino. Wala naman usapan na huwag kaming pupunta. Bakit naman kami hindi pupunta? Katungkulan namin yon, nakalagay sa konstitusyon. Tungkulan ng bawat senador na pumunta sa SONA. Tungkol naman sa binati ako ng Pangulo, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Senador naman ako, Pangulo naman siya. Kaibigan ko naman siya. Alangan namang hindi kami nagkamayan man lang. Ang sinasabi dyan ni Marcoleta, yung di ba nag-decide yung Duterte Black Senators na hindi, nag-decide yung mga Duterte Black Senators na hindi sila a-attend sa SONA. Ngayon, 5 sila na sinasabing Duterte Black Senators. Si Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Batot, si Aimee. Pero ang nangyari, si Marcoleta hindi sumunod sa usapan. Si Marcoleta hindi sumunod sa usapan. Tumuloy siya. Umattend siya doon sa SONA. Kaya ngayon pinag-uusapan 'yon. Bakit ka umattend sa SONA samantalang yung mga kasamahan mo sa Duterte Black ay hindi? Talagang pinanindigan nila, hindi sila attend sa SONA. So ang paliwanag ni Marcoleta, hindi naman ako Duterte Black. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi naman ako Duterte Black. Adapted lang ako ng PDP laban. Independent daw siya nung tumakbo. Kaya lang naman daw siya sinasabing Duterte Black kasi pinaglalaban niya ang kahit sino man. Si Duterte, si Digong at si Sara. Yung pag-attend niya daw doon sa SONA, natural, senador siya, obligasyon nilang umattend. Ay hindi niya alam bakit yung mga kasama niya hindi umattend. Yun namang nakuna ng video na nakikipagkamay siya kay PBBM, nagtawanan pa sila, parang nagbiruan, pagkaibigan niya daw si PBBM, magkaibigan naman daw sila, ilangan namang hindi sila magkamayan. Kung akong tatanungin nyo mga kabunyog, mga kababayan ito opinion ko to. Ako nabasa ko na yung ilang opinion nyo. Binigay sa kanya yung isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ang trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Yan yung Blue Ribbon yan. Yung mga corruption. Tulad ngayon, ang gusto ni PBBM, imbestigahan ang mga flood control projects. Imbestigahan saan napunta ang mga flood control projects. Hindi lang flood control, infra.
O ang mag-iimbestiga niyan, Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee yan. So ngayon, medyo maselan niya na trabaho, binigay yan kay Marcoleta. Baka naman, kaya kinuha yan ni Marcoleta dahil gagamitin niya na platform para ang imbestigahan niya yung mga proyekto ng Marcos at ng Romualdez. Kapag ganun ang ginawa niya, hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Hindi siya tatagal sa Blue Ribbon. Siyempre, kilala siyang diehard na Duterte. Kilala siyang kasama sa Duterte Block. Ngayon, inappoint siya ni Chis Escudero yan. Bahagi ng usapan daw yan. Sabi ni Jingo Estrada, nandil na daw yan. Bahagi ng ano. Ngayon, nandyan siya bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Hindi pwede na magiging diehard siyang Duterte, titirahin niya ang Marcos at ang Romualdez. Gagawin ng Malacanang ang paraan na masibak siya dyan kung talagang maramdaman ng Malacanang na palaban siya sa Malacanang. Kahit si Chis Escudero maiipit. Matutulad yan kay ano. Matutulad yan si Chis Escudero kay Subiri. Alam naman natin ang nangyari kay Subiri. O, di ba si Bato sa si Subiri magkasanggang dikit? O, kahit oposisyon si Bato, sundo siya ni Subiri. Si Subiri naman Marcos. Malacanang. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng whistleblower. Mayroon siyang mga expose, mga pasabog tungkol daw sa pagiging bangag ni PBBM. Ngayon, inimbestigahan ni Bato 'yon. Inimbestigahan ni Bato, gusto niya kasing palabasin sa publiko yung mga sinasabing pulburon video eh. Kaya ang ginawa ni Bato, ginawang resource person sa committee niya on dangerous drugs. Ngayon, ang ginawa ni Bato, nag-imbestiga, pinabuelo si Jonathan Morales, nag-imbestiga si Bato. Ay siyempre ang iniimbestigahan doon, si PBBM, ay nagagalit na ang Malacanang. Bakit pinapabuelo mo yan? SP, Senate President Cheese, bakit pinapabuelo mo yan? Ipatigil mo na yan si Bato. Hindi naman mapatigil ni Subiri si Bato. Hindi naman napatigil ni Subiri. O anong nangyari? Ulo ni Subiri ang nasibak. Di ba? Nasibak si Subiri dahil doon. Yan na naman ang pwedeng maging problema ni Cheese kay Morales. Kung si Morales ay mag-iimbestiga, ang titirahin niya sa investigasyon ay ang mga projects, mga issue ng katiwalian sa Marcos at Romualdez. At habang iniimbestigahan niya yon, ay nasisira na ang Malacanang. Nasisira na ang Malacanang. Ang gagawin niyan ngayon, tatawagan yan si Cheese. Cheese, ano ba yan si Marcoleta? Hindi mo ba yan ano yan eh? Nasisira na ang Malacanang, nasisira na si Presidente. Walang magagawa si walang magagawa si Cheese kundi sabihan si Marcoleta. So ngayon pa lang, parang pinaparamdam na ni Marcoleta sa Malacanang, hindi nyo naman ako kaaway. Hindi naman ako pro Duterte Block. Yan na yun. Yan yung mensahe na gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang na huwag mag-alala sa kanya. Hindi naman siya pro Duterte. Ano ang reason bakit niya kailangang ipaabot yung ganong mensahe? 1, para hindi siya pag-initan ng Malacanang. 2, para hindi rin pag-initan si Cheese malagay sa alanganin. Kasi baka ang mangyari, sibakin si Cheese Escudero, pag nasibak si Cheese Escudero, sibak din sila. Yung grupo nila na ngayon ay maraming kumiting hawak sa Senado, wala yan. Yan yung pinaka-reason yan. Yan yung pinaka-reason yan sa tingin ko. Kumbaga gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang, huwag kayong mag-alala sa akin. Huwag ninyong isipin na gagamitin ko tong Senate Blue Ribbon Committee laban sa inyo. Hindi. Magiging fair ako. Hindi naman ako pro Duterte. Yun. Kaya ganun yung statement niya. Hindi naman ako pro Duterte, hindi naman ako Duterte Block. Di ba? Kaya lang ang tanong, totoo nga kaya 'yon? Kailangan niya na ring tanggapin ang reality. Hindi siya pwede diyan na maging diehard Duterte. Pag naging diehard Duterte siya diyan,
Yung committee niyang hawak, napaka-importante niyan. Blue Ribbon, baka masibak siya dyan. Ha? Yan yun. Kumbaga, ang lumalabas dyan, pinapaabot ni Marcoleta sa Malacanang at sa kampo ng Marcos, hindi nyo ako kalaban. Hindi naman ako pro-Duterte Black. Independent ako. Kaya lang naman ako napasama sa Duterte Black kasi inadapt nila ako. Pero ako, independent ako. O yan. Yan ang ano ni Marcoleta. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Fair ako. O yan. Bakit kailangan niyang iparating yung ganyang mensahe? Para hindi siya pag-initan. Para hindi rin pag-initan si Cheese. Delikado yan si Cheese Escudero. Delikado yan. Parang yun nga, ang matutulad niyan, yung nangyari kay Jonathan Morales. Bato. Si Bato, inimbestigahan si Jonathan Morales. Tuwang-tuwa sila Bato kasi sirang-sira si PBBM doon. Ilang hearings yun, ang pinag-uusapan, pulburon, bangag. Di ba? Pragmatic din itong si Marcoleta. Alam niya, mahirap siyang makipagmatigasan dyan. Kapag nakita ng Malacanang na talagang ginagamit niya yung Blue Ribbon laban para siraan sila, hindi magdadalawang isip ang Malacanang, tawagan si Cheese. Iayusin mo yan si Marcoleta. Or else, ikaw yung masisibak yan. Yan ang nangyari kay Bato. Yan ang nangyari kay Subiri. Tinanggap naman yan ni Subiri noon. Ay di ba sabi ni Subiri, hindi nga makapaniwala sila Jingo Estrada eh. Sabi ni Jingo Estrada, 22 kami noon sa majority, 2 lang yung minority, si Coco at si Risa. Pero napalitan pa rin si Migs. Ganon. Bakit? Kasi pag gumalaw yung mga makapangyarihan sa Malacanang, ang mga senador susunod yan. Yan ang nangyari kay Subiri. Kahit si Subiri, sinabi niya yan eh. Di ba? Sabi ni Subiri, natanggal ako dahil hindi ko sinunod ang sabi ng mga makapangyarihan kaysa sa akin. Sino pa bang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Di ba? Yan yung ano dyan. Anyway, kumbaga, medyo nag-iiba ng style si Marcoleta. Kaya, hindi siya sumama doon sa 5 dapat sila na hindi aaten sa zona eh. Pero hindi siya sumunod. Sabi ni Marcoleta, hindi naman pwedeng hindi umaten. Pangalawa, di ba nakita natin, nakikipagbiruan siya kay Marcos. Yun. Pero ako, tingin ko, hindi naman mawawala ang pagka-pro Duterte niya. Hindi naman mawawala yan. Matindi, yan, pro Duterte talaga yan. Kaya lang, syempre, nakikipaglaro. Syempre, nasa liderato ka na ng Senado. Mataas ang posisyon mo. Mabuti kung minority siya. Ibig sabihin, talagang hanggang sa Senado, laban siya sa Marcos. Ay nasa majority siya eh. Super majority. Blue Ribbon Committee. Mayroon pa siyang hawak na ibang committees. Yung Trade in Entrepreneurship yata, hawak niya pa eh. Marami siyang pabor na nakuha. Sila nung mga Duterte na mga senators, maraming nakuhang pabor. Si Padilla, si Bongo, si Bato, si Aimee. Kahit wala sila sa administrasyon, hindi sila kagrupo ng Marcos, pero grabing pabor ang binigay sa kanila ni Cheese Escudero. Ngayon, kapag natanggal si Cheese Escudero, kaya ayaw nilang matanggal si Cheese. Ayaw nilang matanggal si Cheese. Para hindi matanggal si Cheese, dapat ipakita nila na kontrolado ni Cheese ang Senado. Hindi kalaban ang Malacanang. Kaya yung Blue Ribbon Committee niya, dapat hindi lalaban sa Malacanang. Yun yung mensaheng gustong ipaabot ni Marcoleta. Sa tingin ko. Okay? Okay mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.